ilang taon, tapos kung di na kayo bumalik sa akin, okay lang. Ibig sabihin, magagaling na kayo, tsaka may client na kayo, okay? Okay, sige. First time ulit, pa-type na ulit ng number 1 pag first time umattend kay Miss Yan Yan. Kakasali lang sa community. Kung si Migs more on educator, ako more on growth. Kaya bagay na bagay kami magsama, M&M kaming dalawa. Kasi we complement and we lean to each other's strength. Tandaan nyo, okay lang magtanong kayo sa community, i-validate nyo yung weaknesses nyo kasi that's the time makakahanap kayo ng kakambal ng weaknesses nyo. Tama ba yon? Kung mahina ka dito, hanap ka ng magaling para tabihan mo siya. Kasi ginagawa ko yan until na. Tumatabi ako sa mga CPA. Pansinin nyo, si Mig CPA, si Naruti CPA, mga co-founder ko CPA, si Miss Yan Yan accountant. Okay? Kasi wala ako nun. So, I intentionally tinatabihan ko sila at I'm learning from them kasi sila yung magaling doon. Tama? Sila naman kumakapit sa akin kasi magaling ako sa community building, connection. Tama? So later on, meron tayong tatawaging skills test inventory. Makalalaman nyo yung strength and weaknesses nyo once you have a mentor or coach, which is me. O kaya tawag nila sa akin coach yan kasi nilalabas ko talaga yung superpower nyo. Wala kayong magagawa. Magugulat na lang kayo, ay kaya ko pala yon. At nangyayari na yan sa leaders natin sa community. Isa-isa na silang lumalabas yung strength nila. Kala nila hanggang dito lang sila. Nagugulat sila they can do that. Alright, so much for that. Okay pa ba tayo? So, it will run, I think, 2 hours. Again, sa mag stay until the end, bibigyan ko yung mga freebies na pinangako ko. Promise is a promise, but I'll make sure lahat ng makikita nyo dito is valued, value. Pero, syempre, ayoko naman na, gusto ko nga sana hanggang 2 weeks, 3 weeks, meron na kayong client, kayo na yung mag-shares ng wins. Okay, may mga pumapasok pa, guys. Okay, teka, tanggapin ko lang sila. Good evening, Mami. Si Mami Emma, ilang beses ko na nakita sa Cebu. Mahal na mahal ko yan. Hindi lang kami nagkita last time kasi may busy siya. But babalik ako, Mami. Don't worry. We will have some coffee. Okay, let's go. Okay, nakikita ba yung screen? Sana nakikita ng buo. Anak, kita ba buo? Livia? Livia. Kita ba? Yes po, Coach. Kasi minsan hindi eh. Anyway, so, ayan. So, si Miss Yan, just to give you an idea, para alam nyo, na kagaya nyo lang din ako dati. Just so you know, nagsimula lang din ako as, kagaya nyo, nakaupo, nanonood ng mga free, napaka-fun ako ng free webinar noon. Gustong-gusto ko uma-attend kasi anong tawag doon? Yung pag-grab ko ng information, gusto ko live. Kayo ba yon? Yung tipong kapag naka-live, mas na-absorb nyo yung learning kaysa sa recording. Di ba may ganong tao? Pag recording, tinatamad na, di ba? Ayaw na kasi wala rin nakukuha. So, Kasi kaya hindi gusto ko masyado. nagla-live. Oo, kaya gusto ko nagla-live kasi even me ako, ganun ako dati, hindi ako panatiko ng recording. Sasabihin ko lang panonoorin ko pero hindi ko talaga siya panonoorin. I'd rather spend kahit radyo lang, ganyan. So 2021, nag-create na ako ng community, 2021 pa lang. Pero just to give you lang ulit ang background sa mga hindi nakakilala, sino dito galing sa corporate? Type 1. 1. 2 OFW, 3 retiree, 4 non-accountant, yung nurse, engineer, teacher, naging ano. Ayan. So, patingin niyo yung mga katabi nyo para malaman yung marami palang retiree and non-accountant. Tama? Nakita nyo ba? Bakit ko kailangang malaman? Para sabihin nyo, ay, hindi pala ako nag-iisa, miss yan. Which is, that's why we have a community kasi hindi kayo nag-iisa. Ang dami natin dito, oh. Ayan, kapatid nyo lahat sila sa pananampalataya. Yun na lang sabihin natin. Okay? So, kagaya nyo, 2021, nag-transition from corporate to freelancing 2021. And then this year, isang unplanned community ang nangyari through Migs. Sa dahil pakalat-kalat si Migs, ako rin pakalat-kalat sa social media. Nag-usap lang kami, nag-check lang kami sa isa't isa, ano yung business mo, ano yung ginagawa mo. Habang tumatagal, kaya gusto ko din minsan nag-one-on-one coaching kasi nakikita ko talaga kung saan kami magkakatulungan. So, ganun yung ginawa ko kay Ruthie, tsaka kay Ian, Ron Ian. Susunod siya yung
siya yung mag-speak. So, dahil nalalaman ko isa-isa, sabi ko, why not teach the community ng Australia? Kasi this year, puro Australia yung client ko. And nagkatotoo lahat ng sabi sa hula, nangyari nga yan. And 7,600 na ata tayo ngayon. And nandito yung mga city leaders nyo soon. Makikilala nyo rin sila. Okay, so much for that. Ako po ay isang task-wise CEO. Pero title lang yan na, huwag kayo masyadong maaha dyan. Hindi siya, makalakas lang siya makayaman, pero hindi pa tayo mayaman. Malakas lang siya makasyala. Pero ang totoo, malaking kaakibat na responsibilidad yung title na yan. Tama ba? And even co-founder. So, yan yung journey ni Miss Yen yan. So, ngayon, tinutuloy ko tong advocacy ko since 2021 kasi just like you, I pray 2020 pa lang. Sabi ko, Lord, 200 pesos lang yung pera ko noon. Kasi di ba pandemic yan, guys? Ahente po ako ng insurance. Kagaya ni Ruti, kaya kami magkasundo, galing kami sa insurance company. Wala na pong pera si Miss Yen yan. Magka-client pa, tas dadaan pa ako sa toll gate. Hindi ko alam kung magkano laman ng toll fee ko. Tas 200 na lang, tas magagas pa ako sa may client. Sabi ko, Lord, paalisin mo naman ako sa sitwasyon na to. Sabi ko talaga, literal, tanda-tanda ko, pag ako nakaalis, Lord, deal ako sa'yo, tutulong ako hanggat makakaya ko. So, kaya gustong-gusto ko tong tinuturo kasi just like you, hindi naman nakipag-deal, masama makipag-deal kay Lord, pero ang point is, pinag-pray mo kasi yan, di ba? So, nung pinag-pray, binigay sa'yo, sino ka para hindi tumulong pag nakuha mo na yung gusto mo? Nakukuha niyo yung point? So, pag tinanong niyo ako, ba't di ako natutulog? Sabi niyo kay Lord, kaya naman pala eh. Sabi kasi ni Lord, binigay na sa'yo, tapos ngayon magre-reklamo ka. Wala pong reason para magreklamo si Miss Senyan. So, para mas maintindihan nyo bakit ganito ako ka-passionate sa inyo, bakit mukhang hindi ako natutulog, at bakit masaya ako tong ginagawa. Okay? Okay. So, eto na tayo. How to get started as a freelancer and get your first client. Totoong buhay ni Miss Senyan. You can follow my journey. Yung kanina nakakuha ng client, 2021 niya pa daw ako pina-follow. Low-key lang daw siya. So, nagka-client na siya. So, congratulations to her. Hindi lang siya maka-join. Nagpi-pickleball daw siya. Okay, so ito yung katunayan, nakagaya nyo lang din ako dati. Dinagdagan ko yung slide ko. Meron yung age ko, dapat 1982 guys. Just like you ulit nga, abi ko nga, gumawa ako ng account sa online job. Sino dito may OLJ? Type OLJ. Yan. Diyan lahat nagsimula ang mga beginners. Siguro naman sa mga first timer, kagaya nyo rin ako, hindi ko alam yung OLJ, promise. Tapos nagtataka ako noon, bakit yung ID ko, ID proof ko, 60%? Ba't yung iba 90%, 99%? Sabi ko, paano kaya maging 99%? So, inalam ko lang din, para lang siyang Facebook, mag-fill up ka ng form, di ba? So, yan. 5 years ko na siyang ginagawa. Hindi ko na siyang makasabing freelancer ako kasi I have my own business. Siguro, freelance accountant turned into ano na nga to become business owner. Pero kagaya nyo lang din, dyan ako nagsimula. Okay? And then, bakit nag-jump? Nag-jump siya. Pero dito, yun nga, Accounting Peoples 2021, 25 na, and this year, eto na yung commuting ginagawa ko. Okay? And I'll show you yung mga pinagsimulan ko mula sa OLJ. Nagsimula lang din ako sa LinkedIn. Pero dati, 15,000 lang ako ng 2023. So meaning, nung 2021, nasa 5 to 10,000 lang siguro ako sa LinkedIn. Ngayon, after 5 years, I'm turning 50 na. So imagine the growth. At dyan ko nakuha lahat ng client. Even Tony, sa LinkedIn ko lang siya nakita. Kachat ko siya way back May 2024 pa. Nangako siya. Nakalimutan ko na siya actually. Sabi niya lang sa akin basta pagdating ng araw, magkakatrabaho tayo. Nangyari yan this year. So, kaka-show up mo sa LinkedIn. Okay? Kaya mamaya tuturo ko how to really maximize LinkedIn. Libre lang yan. Nawala yung yung isa kong slide. Eto. Nakikita niyo to guys, yung wise? Pa-mute guys. Yes po. So, gusto ko tong pinakita. Inad ko to. Ito yung proof again na nag-start ako ng freelancing. Every week yung sahod ko sa USCPA.
That time, this is July 2021. Kaya tinatanong ko kanina sino dito yung nasa corporate. Kasi nasa corporate world ako nito March hanggang July. Actually, August kasi nag-resign na ako ng August. Hinan-over ko na yung resignation ko. Di ba 30 days notice? Pero, ayoko na talaga sa corporate. Bakit kaya? Sino dito umang-umano sa corporate? Maliban sa pag nag-corporate ka kasi araw-araw ako naliligo. Ayoko kasi na naliligo. Diba? Ako ayoko na naligo. Yun talaga yung totoo nun. Ayoko na talaga maligo kaya gusto ko na sa bahay. Diba? So, ah, kidding aside, may reason pala siya bakit. So, sino dito yung nasa age, kasing age ko na? 20, 45, 40 to 45. May i-explain ako sa life span nyo. Sige, me, type yung 40, tapos yung 30 mag-type. 40, 30. Yan, 34. Sige, bakit? Ganito na lang. Yung nasa 30, correct me if I'm wrong, gusto ko to share kasi ito yung something na mag-agree kayo. Yan yung nasa corporate kayo, tama? Pero there are points in your life na somehow, for some reason, bakit ang likot ng utak nyo? Ano pa bang meron na, ano pa bang kaya kong gawin? Bakit ayoko na dito sa company nito? Bakit hindi ako masaya? 'Di ba? Bakit sila ganun na, 'di ba? Saan ako nararapat, 'di ba? Ganun ba? May dumating mga 30s 'yan. Yan yung phases ng life ng 30s, tama? Pero yung 30s na 'yan, kala nyo walang dating 'yan, pero siya yung nagmo-mold sa inyo papunta sa 40s. Life begin, tama ba? Tama, okay. Yan sa 40s na yung darating, dun pa lang talaga kayong magbo-boom. So ngayon ang tanong, pag nasa 40s na kayo at di pa kayo nagbo-boom, sorry to say, may nalalak kayong opportunities. Tama? Nakakuha? Kasi lahat naman ng CEO minsan nasa 50s na, 'di ba? Yung 'di ba sila ano nga. So meaning, it's time to assess your life, career, nasa na kayo doon. Dapat kasi by the age of 40, you have already your business in a way, tama? Kasi ayaw na mag-empleyado eh. So kung 30s ka, okay lang yan. Kalmahan mo muna, tumalon ka muna sa kanyo, sa Kawayan Falls. Magkanyo ni ring ka pag 30s. Gawin mo na siya ngayon, tama? Pero pag 40s, 38, 39, dilikot na yung utak mo. Ayoko na sa corporate, I want to have more. Correct? Lahat sila, oo. Kasi that time, nung naisip ko, yung 40 ko na yan, yung 39, dun ako nag-jump papuntang insurance, saka freelancing, 41. So, meaning, 45 na ako ngayon. Kwento ko lang, para may sense yung kwento kung bakit ganito rin ako kaano. Kasi iniisip ko yung sarili ko, oo nga, no, may dating pala yung napag-aralan ko dati, kala ko wala lang. Pero this time, nire-ready lang ako ng 30s ko, papunta sa 40s. Mas kailangan kong mas maging matibay kasi mas madami pa akong gagawin. Susunod, yung gagawin mo, hindi na lang sa sarili mo, kundi sa ibang tao, sa mga taong nakapaligid pa sa'yo. Patype naman ng oo. Tingin mo, oo, tama miss yan. Kasi di Tama ba po, Coach. gusto mong tumulong. Sabi ko, gusto ko maanong mag-business kasi gusto kong tumulong. Kaya ngayon, sa susunod na mga araw, hindi lang siya freelancing ituturo ko kasi I'm happy to share the business side na hindi nyo nakikita. Excited ba kayo doon? Pero ngayon, syempre, sa client getting muna tayo. Okay. Sorry for sharing that kasi gusto ko lang ma-realize nyo na okay lang kayo sa journey nyo. Importante, you validate the journey and you have to do something about it. Hindi lang yung, ay, nakinig ako, tapos di ko na siya gagawin. So, sabi ni Miss Yan, ganito daw. So, susundin mo si Miss Yan kasi been there, done that na ako. Okay? Ito po yung sahod ko. Bukod sa hindi po naliligo si Miss Yan, hindi po ako natutulog kasi nga, 8 to 5 may work ako. 9 p.m. to 5 a.m. nasa New York time ako. Isang buwan lang po ang tinagal ng buhay ko kasi nga hindi ko Tapos, etong isang 8-6, part-time pa ako sa AU niyan, agency. Dito ako nag-start mag-outsource. So, ibig sabihin, si Miss Yan napakalikot ng isip, ayaw mapakali. So, kahit naging good thing naman yung hindi ako mapakali, kasi nga, I build na this one.
Okay? Nakikita tong journey na to, the corporate for six-figure agency. So, 2021, 2022, hanggang dito na si Miss Yan, and unboy pa naman ako hanggang ngayon, nagtuturo pa din ako at wala akong planong tumigil. Huwag na kayo magtaka, okay? Okay, this one, you have to all eyes. Pwede nyo screenshot, lalo sa mga newbies. I-walk through ko kayo dun sa, ay, maliit na siya. Guys, pagpasok po unmute. Hindi ko pa kasi nabibigyan karapatan yung ibang admin to unmute or to ano eh. Pasensya na ha. Okay. Sige. Balikan ko lang muna to. Nag-jump ako pero ayan. So si Miss Yan, sabi ko nga, from corporate to freedom, magpi-50,000 na community leaders, handling multiple companies na ngayon. Hindi ko na rin alam kung ba't ko pa kinakaya. Pero sabi ko nga, ginusto ko to, walang malapatang magreklamo. Okay? Okay? So from now on, 2026 ngayon, all you have to do, pwede kayong magsulat sa notebook. Check nyo yung journey nyo. Dapat by 2026, 2028 to 2031. Nandito pa rin si Miss Senyan, nasa business side ka na. At sana, mas mabilis kumpara sa akin. Medyo nabagalan pa tayo ng konti kasi medyo, kagaya nyo rin, nag-iiba rin ako ng path. Magulo rin ako eh. Kaya nga kinailangan ko si Joe para ayusin yung mga thoughts ko sa buhay. Okay, ayan. So dito na tayo guys sa foundation. Again, if you have questions later on, I'm happy to answer. But today, all you have to do for now is assess muna maigi yung sarili mo if kakayanin mo tong freelancing at ready ka sumabay sa amin, sa akin lalo. Kasi kung nakita nyo akong di napapagod, sana masambayan nyo yung energy ko kasi bloom naman talaga yung magiging ano nyo eh. Pag freelancer ka at business owners, the more na hindi ka hihinto eh. Yun lang yun, okay? Skills audit. Dito tayo mag-start. Kaya kailangan ko matanong, saang industriya kayo galing sa corporate? Para mas madali sa inyong maghanap ng trabaho. Manufacturing tapos yung role. Baba ako, manufacturing, financial controller yung huli ko. NGO, finance, bookkeeping, finance, senior accounting. BPO, retail admin, accounting, trading admin. Okay. Ngayon, marami sa inyo gusto na mag-transition. So, minsan, kaya kayo guys nahihirapan ngayon maghanap ng trabaho. Ang pinaka nakita kong reason bakit, madalas nag apply kayo dun sa role na malayo sa industry nyo. Pa-type guilty. Basta na lang makapag-submit, miss yan. So, tapos magtatanong kayo, bakit hindi napapansin? In the first place, tinatanong ng client, do you have any experience in this industry? Tapos pagdating sa interview, I don't have experience po. Tama? Bukod sa, kumbaga, para kang bumato ng pickleballs, hindi naman, sala naman yung bola. Tira ka lang ng tira sa pickleball. Tara, sayang naman yung skirt mo. Pinaganda ako, kulay pink pa naman yung skirt mo, tapos di naman na-shoot. Diba? Yan tayo eh. Puro pa bebe lang, pa-cute lang. Tapos i-slow mo pa yung pagputok ng ano, pickleball. Ang cute na. Anyways, that's the truth. Kaya nung nagsisimula ako, kaya pala hindi rin ako ma-hire. When I realized, hindi nga pala. So, ang ginawa ko, nag-apply ako sa e-commerce. Kasi si e-commerce, malapit yan sa manufacturing. Tama ba? Si manufacturing kasi, isa sa pinakamadugong industry yan. Maganda siya na siyang training kaso, complicated siya in a way. So, pag ini-interview ka, the fact na nakaka-relate ka dun sa client is ang lapit mo dun sa tinatanong niya. Nakukuha ba? 'Di ba sa manufacturer e-commerce may cost of goods sold, may inventory, tama? So anong tips ni Miss Yan? So from now on, every time you apply, hindi lahat ng nakikita niyong pinupost ko a-applyan nyo. Mag-research kayo, ano ba yung industry talaga na malapit kayo. Retail bookkeeper, e-commerce bookkeeper, real estate bookkeeper, tama? Pero pwede naman sana yon. Mamaya nyo malalaman, pwede nyo siyang applyan mamaya with the tips na ibibigay ko. Pero, as early as now, sa newbie,
Kasi nakaka-depress kasi yung ganun eh. Alam ko yung feeling na anxiety na ang dami yung apply, wala nag-reply. Parang maganda naman ako. 'Di ba? Kagandahan naman ako minsan, ba't hindi ako natatanggap? Correct. Ang galing-galing ko eh. Manager ako sa business. Tapos ako nga top employee nga ako. Tapos dito hindi ako ma-hire. Correct? May limiting beliefs. Tapos ngayon, tinatanong yung sarili nyo, paano ko magkaka-client? Ba't sila meron na? Anong wala sa akin? Nakukuha po ba? Make sense? So, unti-unting lilinaw yung path nyo. All you have to do is validate and assess yourself muna. And again, pwede magtanong, wag lang makulit kung ano yung Zoom link. Kukurutin ko talaga. Bukod doon, yun lang naman yung inaano ko. Ang cute-cute nila talaga. Anyway, so next is, kaya kasunod no, niche selection. Mamaya kasi, kaya ko kayo pinapahanda sa dulo. Ibibigay ko naman yung mga questions sa real estate, sa property management. Pero kailangan nyo kasi munang maintindihan yung sarili nyo, yung industry nyo. Kasi, in real life, hindi lahat ng nandito nakarating sa pagiging manager at gumawa ng bookkeeping end-to-end. In reality, kapag naging freelance bookkeeper ka, ikaw lahat. From bookkeeping, financial statement, tax madalas, tama? Kaya, hindi kayo ready kasi hindi naman kayo ang tawag doon, na, ang tawag doon sa word na yun, nawala yung word ko, yung na-train sa buong cycle. Sino dito AP lang? Sino dito AR lang? Correct. Sino dito yung treasury lang, tagagawa lang check maghapon? Hindi niya alam End-to-end ba? po. Oo, hindi niya End-to-end. alam. Oo, end-to-end bookkeeping yun, palang word doon. Tama? Kaya tinatanong ko yung age nyo kanina, kung 30s kayo, 34, dapat on that age, dapat supervisor na kayo eh. By the age of 39, dapat manager na kayo. Pero, pag tinanong nyo, anong nangyari sa career ko, Miss Yan, na stock up ako? Natanong nyo na ba yon? Di ba? Kaya nga kayo aalis sa corporate kasi wala na kayong growth. That's why meron tayong community to tell you that ang laki pa ng ocean. All you have to do is lumangoy. Hindi kayo malulunod. Natutunan ko sa Mualbual, kapag nag-fin ka pala, hindi ka malulunod, guys. Na-try nyo ba? So parang ganun din sa community, hindi kayo malulunod kasi meron namang tools para hindi kayo malunod. Sa ocean, ang daming opportunities. All you have to do is swim. Swim ng swim hanggang malunod siya. Okay, clear ba to? Skills audit, mamaya ibibigay ko a niche. Okay? Para, again, ang gusto natin, mahawi yung mga thoughts nyo. Bakit hindi kayo natatanggap? Okay, let's go back to LinkedIn. Punta kayo lahat sa Google. Hanapin nyo yung pangalan nyo. Miss Yan, anong sense? Bakit mo pinapag-Google? Lalo yung mga newbies. Yung mga naka-attend na alam nila reason bakit kailangan nasa link. Sige nga, anong lalabas? Pag sinearch nyo yung pangalan nyo. Wanted? Baka, ano yun baka scandal yung lalabas Anong unang lumalabas pag tinype yung name nyo doon? LinkedIn, tama? Alam nyo ba, pag may kausap, agad, pag pina-interview pa yung nag-email sa akin na, Miss Yan, I want to collaborate. Miss Yan, I want to apply. Ang titingnan ko agad, alam nyo kung ano, LinkedIn. Di ba ganun din naman kayo? Mapanghusga kayo? Di ba? Miss Yan, totoo ba? Tas scammer ba to? Tapos yung picture mo sa LinkedIn, mukhang ano, avatar. Tanungin kita, baka ikaw ang scammer. Baliktad, tama? O, ginawa niyo yung AI yung mukha. Si Marvick AI. Hindi. Ibig ko sabihin, LinkedIn is an open resume. Professional siya. Wag na kayo tumambay sa FB, guys. Lumalabas lang yung reels doon. May nagti-TikTok ng no. Alam ko yung beat. Ngayon, may bago na naman. Dong ding, diga ding dong. Ano ba? Iba-ibang tugtog, di ba? Tapos, andun yung si Christian Gasa. Puro chismis ang ditbit, di ba? Yan. Tapos, mga YouTube lang. Sila lang kumikita sa YouTube. Lipat tayo sa LinkedIn, guys. Ito yung turo sa akin ng teacher ko sa MBA way back 2018. Sabi niya, lipat kayo sa LinkedIn. Bakit? Siya yung live resume mo. Okay? Lahat ba may LinkedIn? Pa-type ng meron. Kung may LinkedIn ka, kung wala, punta ka sa luneta, pababaril talaga kita eh.
Miss Nelia, kit-kit mo dyan. Tawa ka na naman tawa sa akin. Hindi, meron. Dapat meron. Sino dito wala? Yung totoo. Patapin naman ako wala. Hindi, kung wala, naiintindihan natin kung wala. Restricted. Uy, bigla lahat meron. Totoo ba yan? Pag chinek ko kayo isa-isa, para masabi lang na meron, no? Para hindi lang mabarel. Okay. Lahat may LinkedIn. Ngayon, alam nyo na kung bakit hindi rin kayo matanggap. Kasi sa LinkedIn pa lang, wala kayong activity. Ang client, ako, tumitingin ako, gaano siya ka-active sa LinkedIn. Correct? Pag nakita ng client nyo na active ka, learning ka, umaattend ka ng trainings, pinopost mo yung webinar, pinopost mo yung certificate mo, isang values yun nakikita sa inyo na you are committed, na you are team player, tama ba? Na ikaw yung taong mapagtulungan sa kapwa. Nakikita nyo? So si Miss yan, nakikita sa loob sa community, community building, giving values. Diba kayo din naman, gusto kong makatrabaho si Miss Yan, parang walang ano, no? Parang naturukan to ng drugs nung bata siya, no? Parang pinainom to ng ewan nung bata. Ganong level. Yung pina-drugs to siya yata kape, ganon. Okay? Nakukuha, bakit kailangan nasa LinkedIn? Kaya pinapapost ko kayo sa LinkedIn. The moment kasi nakilik ko yung post nyo, pansinin nyo, dumadami yung impression. Sino nakapansin nun? O hindi nyo pinapansin kasi? Okay? Pag nakita ko yung post na nakita ko nag-post kayo, nilalike ko yun pag dumaan sa feeds ko. Pero pag nilike ko yun, may kapalit na balik sa inyo yun. Dataas yung impression nyo. Kasi meaning, pag kinlik ko yun, nakita rin ng connection ko yun. Nakaka-follow. Balikan tayo ng ano, kumbaga, share. Wala po kayong coach yan. I mean, Na-mute yung po. boses. Na-mute, coach. Wala yung internet ko, be. O pati Zoom na ingay na sa akin. Yun. O go. Okay na tayo? O patay phase 1. Kung naka-follow, skills audit, niche selection, LinkedIn. Binabaybay ko isa-isa kasi napaka-critical ng foundation, di ba? Di ba? Kumbaga sa makeup, kaya nga may foundation kasi foundation. Pag may foundation ka sa mukha, kahit mahulasan ka na maghapon, maganda ka pa din. Di ba? Lahat naman basic, kaya nga may basic accounting, solid yung foundation mo, mawala ka man sa community, hindi ka na bumalik, nakalimutan mo na kami, okay lang kasi na-build mo na yung foundation mo. Magka-client ka ulit, babalik ka sa community kasi nawalan ka ng client, babalik ka sa community kasi sa community maraming learnings, maraming sharing na opportunities, nakakakuha ka ulit. Ikot lang ng ikot yung journey natin. So, ginagawa kong alive yung community ulit kasi dito manggagaling yung susunod yung client at dito kayo hindi maboboard sa buhay nyo kasi lagi kayong natututo. 'Di ba? Okay. Phase 2, first client, outreach strategy. Have you ever tried ba in your life, kahit hindi kayo ahente, have you ever tried mag-reach out sa isang kakilala nyo araw-araw? Or kamustahin sila? Ito tinuro ka. Di ba sa FB merong happy birthday every day? So, ang pagkuha kasi ng client guys, hindi lang siya sa online jobs natatapos sa LinkedIn. Nakukuha siya for building relationship daily. Relational siya, hindi siya transactional. Hindi mo siya kakausapin kasi wala naman siyang bilang. Tama? Hindi ka na magkakapera. Minsan, pwede yon pero may times na kailangan mong gamitin ang relationship building. Subukan yung bumate mula ngayon ng happy birthday sa FB. Ginawa ko yung kanina, sabi nung isa, hala talaga ba si Barbie, minessage ako? Ano ba naman yung 1 minute of your time to greet happy birthday? Even sa LinkedIn, di ba may happy birthday doon? Maglaan kayo ng 1 minuto na ang ibibuild niya long-term relationship than one-time transaction. Nakukuha? That's the secret of having client in the long run. Tinatanim siya, hindi siya susungkitin agad. Planting, tama? Maniwala kayo sa planting. So, the moment na lagi siya binabati every year, kahit makita niya sa FB, hala, every year niya lang ako binabati.
At least naalala mo siya every year, di ba? Yung last conversation yung tagal na. Pero once na binati nyo siya, it gives value. Nakukuha? Sa pool, oo. Batiin nyo na kahit kagalit nyo, Mars. Tapos wag lang magsasabi ng pautang Mars. Di ba nakakatakot? Mars, long time na kasi ano ba? Hindi, kasi doon yung mag-open ng conversation. Ano ginagawa mo ngayon? Uy, nakikita ko nag-online bookkeeping ka. Gumagawa ka rin ba ng FS? Pumipirma ka rin ba ng FS? Nakukuha? Hindi kayo nagkaka-client kasi hindi naman kayo nakikita sa pool. Sabi ko lagi, patantos to sa noo nyo, lagyan nyo dito sa noo. Visibility versus ability. Visibility, visibility, visibility. Tapos pag natapa kayo, nakalimutan nyo. Yan lang po ang nag-work kay Miss Yan all through the years. 5 years na. Sige, sabihin nyo nga kung saan nyo ako nakikita. Miss Yan saan, di ba? LinkedIn. May araw ba akong tumahimik doon? Wala. No po. Wala. Iba nakaset na yun, nakaschedule na yung iba. Iba, random siya. Pero, meaning that LinkedIn is a machine for me to have a client. Pipeline ko yun. Nakukuha? Kasi if you will depend only on online jobs, saturated na yung market. Gets? Sa LinkedIn, 1 billion ang nandun. Hindi lahat nagpo-post ng hiring. Nanonood lang sila. Kagaya ni Tony, nanonood lang pala siya ng show ko dun. Tapos sabi niya lang one time, ready ka na, pupunta akong Pilipinas, ready to do business with me. Ganun kasimple. Bakit? Nakita niya na yung values ko sa loob eh. Nakukuha? Active ako kasi yan yung pipeline ng client ko. Pag guminto ako, di patay ako. Gets? So, ang tinuturo ko guys, hindi lang siya pagkuha ng clients. The sense of having a business in real life na kasi totoong laban na yun eh. Wala po akong website, wala po akong any ads. It's more on natural market pa. What more, bigyan mo pa ako ng AI for lead generation. Ano na lang, 'di ba? So ano pa yan? Natural na ano pa yan, market ko yan. Code, ang tawag ng warm leads ko pa yan. Okay. Proposal. Today, I'll show you the sample proposal. Last time hindi ko to na-share. Sample proposal ko to sa online jobs. Pwede niyong kopyahin. Tinuturo ko to sa coaching, pero ibibigay ko ngayon dito dahil masaya ako, 200 tayo. 'Di ba sa coaching binibigay ko yung format? Sino dito na sa coaching ko? Ibibigay ko sa nandito, pero again, ang pagbibigay ko dito, hindi nyo lang panonoorin, you will apply in the next week, 2 weeks hanggang magka-client kayo. Then you will set aside, Miss Yan, nag-work yung turo mo. Pa-burger ka naman, ganon. Papa-burger ka na ako, ganon. Ha? Okay, ready na kayo? Format to ng application ko sa link sa online job. Sana makita nyo kasi minsan hindi nag-work kapag sana ngayon mag-work to. 'Di ba anak, minsan hindi nag-work kapag ano. Okay, sana mag-work. Nakikita po ng buo? Sana buo. Yes, coach. Yan. Okay. Online jobs, although last year pa ako nag-apply. Uulitin ko. Etong format na to, nag-work na siya for 2 years, more than 2 years. Mula no nagkaroon ng ChatGPT. Nagkaroon na ng ChatGPT 2 years ago pa. Kung hindi ka gumagamit ng ChatGPT, nasan ka ng mga panahong iyon? Umamin ka na. Papaligiran ka na namin. Ayan. So, this one, nung nabuhay ang ChatGPT, pinaayos ko to kay ChatGPT. As I mentioned, lahat ng ina-applyan ko dati, puro CFO na. Yan, CFO, blah, blah, blah. So, I'll give you the format. Pwede nyo screenshot. Kopyahin nyo lang. Tapos, i-apply nyo. Ang client ngayon, ako ngayon, pag may nag-a-apply, sa ngayon po, hindi na ako nagbabasa ng lahat na application kasi I have HR na nagre-review na application. Dumarating na lang sa akin yung emails na nakasisi ako. Pero this one, again, all you have to do, wag nyo na pagkahabaan yung cover letter. In my case, nilagay ko siya, and then, yung Loom videos. Oh, first timer. Miss Yan, ano po yung Loom videos? Sige nga, sino dito yung walang Loom videos? Patay.
Mag-leave yung walang loom. Patay lahat na iwan, dalawa lang. Sino ang nakakaalam ng loom? Pa-type loom kung alam. Pag sinabing hindi po, hindi ko po alam. Okay lang hindi alam. Okay? Ang tanong, alam ang loom pero may loom kayo. Ang tanong, pa-type meron kung meron. Hindi alam. Meron naman daw. O anong nangyari dun sa may loom? Kamusta yung loom videos? Pwede ako magtawag? Sino yung may loom videos? Wala. Wala. Ayan, si Deverlyn umiyak na. Walang, yan, pinaiyak ko si Deverlyn. Nilumot na. Okay. Bakit kailangan namin yan? As an recruitment agency, ang kailangan namin ngayon is someone na may confidence mag-record ng video. Wala na kaming time mag-sort up to 100 to 200 applications a day. Do you think may time pa kaming basahin yan? Technically, pare-pareho naman kayo ng skills, tama? You know how to do bank reconciliation, FS, I can do this. Pero, ang wala sa inyo, yung confidence level at communication skill, tama? Okay. So, from now on, sabi ko nga sa coaching ko lang ito tinuturo, pero ibinibigay ko sa inyo kasi magpapasko na. Dapat may client tayo by December. Okay? Paano gumawa ng loomis yan? Gusto nyo bang malaman? Sige, nakapanood nyo na ba yung loomis yan? Panonood ko yung loom ko para pwede nyo akong husgahan. Husgahan. Pwede nyo gawing basis. Ito yung top ko sa LinkedIn sa YouTube. Ready na ba kayo? Sabi nyo kung naririnig ah. Good day, I'm Marin Villabaneta. You Naririnig? can call me Yan. Opo. As a accountancy graduate, Yes way po. back in 2000. So I just started my career as an accounting assistant and eventually became accounting manager in the Philippines. But due to pandemic, I was able to discover freelancing career. So I just started last March 2021. From then on, I already served different countries like the USA, UK, and Australia. So the industries that I handle are mostly accounting firm, e-commerce, property management, and cleaning services. So yeah, basically I'm doing the day-to-day transactions like invoicing, billing, payables, AR, and of course the bank reconciliations to ensure it is tally with the bank versus the books. And I'm the one also responsible for presenting the financial statement with the clients. But this year I was able to enroll in one of the courses, 13-week courses regarding tax preparation. So I have now a little bit background about 1120, 1040, and Schedule C. So yeah, so I'm using accounting software like QBO, QBD, and Wave, and of course Xero. And just in case you need more documents from me, I would be happy to share it with you guys. And also, I saw your post and I got interested, and I think I'm very much fit and be able to share my knowledge and expertise in your company. So yeah, that's all that I can share. And if you need more, again, documents from me, just feel free to do so. And looking forward to hear from you soon. Bye, guys. Okay. Pag kayo yung nakakitang employer, do you think you will move me to the next level of interview? Final interview ba agad? Okay, so ngayon, tanungin ko ulit kayo. Bakit hindi kayo nagkaka-client? Bakit nakimiss yan lahat ng client? Hinoard niya na. Now it's time to create loom videos kasi in the first place, you're already giving value the client and the recruiter. 1. Number 2, the loom is for you to develop yung wala nga kayo. Tama? Kasi magaling na kayo CPA, cum laude, controller, anong nawawala? Level of confidence. Nakakatakot sa una, but again, kung gusto mo talagang magka-client, diba? Let's face it, gusto nyo magka-client pero ayaw nyong gawin yung comfort zone nyo. Nandun pa rin kayo sa comfort zone nyo. To become introvert. Hindi siya mag-work sa online. Nakukuha? From now on, lahat maglo-loom. Nakuha ba ang format ni Miss Yan? All you have to do, cover letter, create loom, tsaka pa lang kayo maglalagay ng resume. Isa pa, number 3, ito critical na ngayon. Lahat ba naka-ATS resume? Type ATS. Naka-ATS
ATS na? Sure? Ayan. Kung naka-ATS, tas may loom, hindi pa rin siya nagwo-work. Sino dito yung may... Coach, pasensya po. Ano po yung ATS? Ngayon ko lang po narinig. Pasensya. No worries. Yan nga, kaya tayo nandito para magbigay kaalaman, maging Kuya Kim. Ako si Lance. Alam niyo ba yun? Ako si Yan Yan. Kilala niyo ba si Lance? Di ba? Sino nakakala kay Lance? Hindi alam. Ako si Yan. Panoorin niyo, habulin niyo, di ba? Para siyang si Kuya Kim na girl versions. This is Lance. Ganyan. Content creator. Gagawin ko ngayon. Ako si Yan. Ganon. ATS guys, Application Tracking System. Di ba? So, papakita ko sa inyo yung itsura ng ATS ni Miss Diyos ko nahulangkat na lahat ng informasyon ko sa inyo kasi totoong resume ko to. Wait lang. Wala na akong tinago sa inyo. Lahat na nakita nyo, be. Teka lang. Coaching. Teka lang. Open ko lang. Free. Totoong ATS ko to. Nung nag-uso yung ATS resume, ginawa ko na siya. Wait lang ha. Sabi ko nga sa inyo, sa ano ko to, sa coaching ko to. Pero dahil marami tayo, I'm willing to share. Okay. Dati, sino dito yung nagsisimula Microsoft Word ang gamit? Kumuha na kayo ng posporo pakisunog. Hala, Microsoft Word pa din. Ngayon nagtataka kayo, ba't wala kayong client? Panahon pa ni Kopong-Kopong yung ayan, pakisunog yun. Hala siya. Ayan. Gano, judge yun, hindi ako tatawa. Oh, ayan. Kaya kayo nagtataka ngayon, pati kayo natatanggap. Naka-Word file. Okay. Word file, sino dito naka-Canva PDF pa din? Sorry, malapit na rin siya ma-obsolete. Ang next level na is ATS resume. Ayan. Tinago ko yung bahay ko. Baka puntahan nyo ako. Magpakain pa ako ng di oras. Ayan. Diyan, nakita na. Okay? Nakikita? Yan. Si ATS ngayon, guys, summary na lang siya. Wala siyang picture ko. Isang Word file lang siya. And nakalagay dito sa ATS yung core competence. Meaning, kapag naghahanap kami ng tao, ang tinitingnan agad namin yung core, yung pinakamagaling siya. Hindi namin kailangan kung saan company ka galing, kung gaano ka katagal. Ang kailangan ko ng marunong sa budget, problem solver, strategic, etc. Kailangan ko ng may gantong certification, pack. Kailangan ko ng software, alam to. Kaya nga tayo may 0 certification. Tama? Nakaka-follow? Total nag-testing na kayo ng ChatGPT. Try nyo nga upload yung resume yung PDF at Microsoft Word. Make it ATS resume, please. Natawa si Melba. Kaya pala, Melba, wala kang client. Susunugin natin talaga. Promise, joke lang. Ayan, kagagawa lang po. So, ayan, okay na ba tayo? Cover letter, Loom videos, and ATS. Okay? Plus LinkedIn, yung pinagtuturo ko na kanina, baka makalimutan nyo, sana nagsusulat kayo. Okay. Okay, sobrang honest. Okay na ba yon? Clear ba yon sa part na yan, Melba? So, wag ka nang magtaka. Wala nang bully, no? Tinawanan. Nung araw, wala naman tayong ganyan eh. 1 to 2 page lang po. Again, wala na kaming time mag-check. I can tell you, ako hindi na ako nag-check. Pero kapag may nag-submit, nung nag-apply sa amin si Mary Ann, dito si Ann. Ann, nandito ka pa ba? Nung nag-apply sa akin si Mary Ann, ang tiningnan ko lang agad, alam mo yung last 2, yung kaya niyang gawin, tapos nakita ko lang AU. Yun lang. Wala na akong tinanong, in-endorse ko na yung resume niya. Alam niya daw ganito, marunong magganto, yun lang. Wala nang M&M, wala nga siyang loom eh. Kasi kailangan that time, tapos ang bilis na lang tingnan na resume niya. Okay? Tinumasan niya si Mary. Mamaya kausapin natin siya. Guys, kaya pa, may tanong, Jeremy? May I go out ba yan? No, hindi po, Coach. Sorry. Good evening po sa lahat. Coach, magtatanong lang po ako yung sa ATS po. Ano ko lang kasi, kaka-enter ko lang po sa Zoom nyo. Yung sa ATS po ba, career shifter po kasi ako from edu to bookkeeping po kasi. Ilalagay ko pa ba lahat ng experience ko from teaching or no need po? Kasi po may ano ako experience po sa
grace po na client, but I give that client to my kaibigan ko po kasi po nag-substitute po ako sa DepEd. Tapos, yun, nawala sa DepEd. Kailangan ko Pero na pili. nag-a-apply ka ng bookkeeper instead of your own niche as a ELSS teacher, sorry. Anong pinapasukan mong work? Ano po, from 3 years po, straight po ako teacher, tapos may, ano po ako bookkeeper po ako dito sa Philippines. I mean, secretary sa isang construction mo po, tapos may bookkeeping. Ganun po yung ano ko. Pero sideline ko po lang yun. Tapos yun, BS EdMath po kasi ako, tapos mahirap makapasok sa DepEd dito sa Cebu kasi more on English and other subjects na po kasi. So, maganda yung sinabi niya. Bakit? Kasi siya yung sample ng non-accountant transitioning to freelance accountant. Tama? Yan yung gusto mong path. Kaso, nahihirapan siya mag-apply. Bakit? Kasi nga kayo na ngang accountant at CPA, nag-a-apply din sa freelance accountant, what more siya? Nakukuha yung logic? 'Di ba? Kung ako yung applicant, parang ang layo mo naman maging freelance book. Not questioning your skills. Alam ko gusto kong matuto, but I can suggest. Kaya nga tinatanong ko kanina sa inyo, ano ba yung skill set nyo right now na available in the market? Kung hindi pa available yan, kung nag-attend kayo ng AI, nakita nyo ba yung skills na ma-obsolete na? Even freelance accounting, bookkeeping, ma-obsolete na eh. Bakit nyo pa siya aaralin? Ma-obsolete na pala. Why not? Maggawa kayo ng ibang skills aside from bookkeeping pa. I'm not saying wag kayo kasi may tendency tayong ADHD, lahat gusto mong gawin, tama? Ay, gusto ko to, gusto ko yun, gusto ko mag-enroll. Wala, may nilabas na naman si Miss yan, hindi ko na naman alam kung saan ako mag-enroll. Okay lang naman yon, ADHD mode tayo. But the thing is, you can play around. You can try mag-apply ng freelance bookkeeper, mag-try ng admin, mag-try ng sales. Kung saan tingin mo mag-fit yung application, tama? Sa newbies, okay lang yang sige na, papayagan ko kayo mag-saan-saan kasi nag-start lang din naman ako dati, data entry. Kahit finance manager na ako. Kasi sabi ko, finance manager na ako, hindi pa rin ako natatanggap. Try ko nga sa mas lower role. Natanggap ako executive assistant, $4 per hour. Nung May 2021. Nung nagka-experience na ako sa online, that's the time nag-apply ako sa freelance bookkeeper kasi may bit-bit na akong experience na nakapag-client na ako na international kahit executive assistant. Nakukuha. So ngayon, may tendency hindi tayo choosy. Random nga lang. Pero, again, you have to assess yung pag-a-apply mo. Kaya nga kailangan yung i-track din yung application. Ano yung mga application na tingin mo napapansin ka sa hindi? Pag hindi ka napapansin, iset aside mo muna kahit gustong-gusto mo maging freelance accountant. Kahit alam mo sa sarili mo, kaya mo naman. Try ka na ibang skills. Mag-ipon ka, mag-enroll ka sa coaching ng AI, maganda rin yun. Mag-ipon ka sa zero, mag-ipon ka dito. Unti-unti, nabibuild yung certification mo. And then, yan, apply-apply lang. Nakukuha ba sa iba? Kasi yung mga CPA nga dito, di ba? Sino dito CPA? Sorry, di ba nahihirapan nga kayo makapasok sa yung sinis Marilit, no? Oo. Hugs naman dyan. Konting akap. Promise. CPA nga, nakikipagbardagulan na sa freelancing. Ano pa yung, ano, di ba? So, what you can do, ibahin nyo na yung approach. Wag na kayo dun sa old school traditional way of application. Ang nag-work ngayon, guys, yung nag-show up sa LinkedIn. Yung client namin sa EU, ni-refer lang yan ng dati kong mentis na kilala lang siya ng LinkedIn. Nakuha nyo, tapos ni-refer lang sa amin. Naging intern ko pa yun. Imagine, sa kaka-show up nyo sa LinkedIn, na-refer sa amin umabot yung blessing ng pag-show up nyo sa LinkedIn. Nakukuha. Guys, sumasabog na ba brain cells? May sense ba lahat ng sinasabi ko? End na natin yung call. Charot. Okay? Medyo lumilinaw-linaw na ba? Make sense sa newbies? Ano bang nawawala sa akin? Ano na ba trend ngayon, Miss Yan? Okay? Ang importante, slowly, hindi nyo lahat kailangang apply bukas. Weekend bukas, no? Magpahinga tayo, punta tayong Cebu ulit. Magka-New tayo ulit. Is for you to assess this weekend what I need to do next week to get clients. Yun ang goal. Okay? May LinkedIn. Tuturo ka din maya-maya sa exciting part. Actually, madami pa akong gusto ituro. Unti-unti lang. Okay? Okay na tayo sa value proposal pricing. Okay? Ay,
Okay na tayo, outreach strategy, value proposal. Yun yung format ko. Ibalik ko lang dun sa online jobs ko. Para makita nyo, pwede nyo ulit gayahin. Ang point ko lang is, maging structured kayo dun sa format ko. Kung gusto nyo gayahin, yes. Para again, ang point ko, pag nag-work sa inyo, ulit-ulitin nyo hanggang ma-perfect yung ingredients. In my case, nag-work yan. Tapos, dito sa sample work pala, ito na tayo. Loom, resume na Word file, di ba, Melba? Word file. Hinighlight talaga, no? Sunod, lagyan nyo na ng sample work. In my case, nagturo kasi ako ng e-commerce bookkeeping way back 2022 pa, nung hindi pa kayo nabubuhay sa mundo ng online. Ewan ko nasan kayo ng 2021, 2022, hindi pa tayo nagkikita. Nagturo na ako nito. Etong files na to sa e-commerce, pwede ko na ma-share sa inyo ulit. Pero, ibang files kasi to. Ito yung nagamit ko na nakakuha ako ng client way back 2021 na e-commerce having this slide. Portfolio ang tawag doon. Sa meaning, sample work. So, every time mag-a-apply ako, sinisend ko na tong lahat ng access na to para wala siyang choice kundi i-hire ako kasi sa lahat ng controller na makita niya o CFO, aba, may format siya. Ginawa niya to. Ito yung hinahanap ko. Okay, nakaka-follow ba, class? Ulit, cover letter, Loom, resume, and then sample portfolio. Ay, miss yan, paano nga kami sample portfolio? Wala nga kami experience. From now on, try nyo mag-retrieve from your corporate, ano yung mga dati nyong template na ginawa nung nabubuhay pa kayo sa corporate, na nasa corporate pa kayo. Itago nyo, at kung magka-client kayo someday, lagi nyo ikikip. Yung mga interns ko, I suggest i-keep nyo yung mga format kasi you will use that soon na yun yung template nyo nang ginamit nyo ng intern ako. Nung nagka-client ako, ito gamit kong template. Magagamit nyo yun someday. Send po bala. NDA, ano po NDA? Paula, paggawa po ng portfolio, yung mga sample work mo dati, kunyari, gumawa ka lang ng policies, gumawa ka ng system, gumawa ka ng workflow na ikaw ang gumawa. In my case, gumawa ako ng sample FS. Yan. Ang NDA naman, kasi guys, ang NDA naman sometimes is just a paper kasi kung accountant ka, alam na mga CPA yan, 'di ba? May oath-taking tayo kapag confidential, confidential. Sira ulo ka ba? Mga information ng client mo pinamimigay mo? 'Di ba? Ako lang naman nagpakita ng information ko. Ako walang non-disclosure, 'di ba? Kaya nga ginanong ko lang saglit sa akin kasi mapopost sa social media. Pero I don't care naman. Siguro naman hindi niyo ipagkakalat kung saan ako nakatira. Alam mo yon, 'di ba meron naman tayong integrity na wag gawin yung mga bagay na i-share? 'Di ba? Pwedeng i-blurred. Oo, yun pala, pwedeng i-blurred. Nangyari na sa akin yan, guys. Nag-send ako ng sample proposal na ilagay ko yung company name. Proud na proud pa ako. Yeah, that's my client. Sabi ng client, why did you post that? Napagalitan ako, hindi ako na-hire. So, lesson learned. Tama kayo, i-blurred nyo. Kasi pwede namang i-edit yung Excel, di ba? Palitan yung ABC company, XYZ. Di ba yun naman lagi yung company natin sa ABC tsaka sa XYZ? Palitan nyo. Okay, kaya pa ba? Wala pa tayo sa kalahati eh. Kaya pa? Okay, kaya pa. Sige. Okay na tayo sa proposal dun sa phase 2, client. Ihuhuli natin, guys, yung pricing mamaya. Kasi dinulo ko to kasi ito yung pinaka-exciting part. Lagi nyo tinatanong, Miss Yan, magkano ko to i-charge? Miss Yan, magkano ba sahod ko? Correct? Miss Yan, magkano ba sahod pag bookkeeper, first timer? Pag CFO, pag senior, Miss Yan, magkano ba? Kasi I can give you range right now. Magkano ba ang kalakaran ng isang pag newbie ka, guys, bigyan ko kayo ng idea. Madalas, ayoko na ng $5 sa startup. Gusto ko $7 na. Pag tinanong nyo ako, Miss Yan, freelance bookkeeper, 7. Pero may kaakibat yan. Dapat, yun nga, dapat yung 7 mo, makapal na mukha mo, marunong ka mag-freelance, mag-bank recon, FS, kaya yon. Hanggang 10, 15, kaya nyong sumingil ng $20 kung talagang magagaling na kayo pang CFO, yung tinuro ni Ruty kahapon. Tama?
Ngayon kasi, papayag kayo ngayon siguro for sure, kahit 5, minsan 3, baka pumatol kayo sa 3, di ba? Let's face it, kailangan nyo ng client magpapalobol kayo. Tama? Pero eventually, lilipat din kayo, doon kayo sa $5 to $7. Dapat, kikita kayo, kung nasa bahay kayo, in ano naman, in context, maswerte na kayong kumita ng 40,000 work from home. Tama? Minsan yung iba hindi pa happy, gusto 50, 60. Okay naman yon. Pero it depends on your experience online. Okay? US, oo, US, magkano ba ang US ngayon? Kasi sa 1,600, 90,000 tama. So, means $1,000, ibig sabihin 60,000. Dapat magaling tayo sa math, tama? Pero pag nag-start kayo worthy sa work from home, I think hindi na yun bad. Kasi ang managerial ngayon nasa 45 to 50, tama ba? Pag CPA, 60. Not bad. Tapos walang tipid sa sabon, walang naliligo eh. Yun talaga pinaka ano ko non-negotiable, di ba? Walang ligo. Yon. Okay, clear ba yun sa pricing? Later on, bibigyan ko pa kayo ng mas magandang sagot sa pricing. Okay. Phase 2 na tayo, wala pa tayo sa phase 3. Pero konti na lang naman to, pahapyawan lang natin. Kasi dito tayo sa phase 1 and phase 2. Lahat ulit, mag-skills audit, mag-niche down, LinkedIn, outreach araw-araw, mag-birthday greetings, magbatian sa LinkedIn, magsumagot sa community natin, mag-show up lang. Yun na yung mga value na pwede nyo gawin araw-araw. Tinatanim yan araw-araw, okay? Value, sample, pinakita ko na lahat. Yung first 3 client nyo, possible yan makuha sa community. For sure, iba makakapag-test. Andyan si Michelle, nakita ko si Teacher Michelle. Nag-enroll sa coaching ko, nakakuha siya ng collab sa loob. Until now, madami na siyang tinuturuan kasi nag-give value siya and then meron siyang sariling client. Nakita ko, nag-post na siya doon, natanggap na siya. Tama ba, Michelle? Mamaya tawagin kita. And then, ayan, sige. Michelle, nandiyan ka ba? Nawala na siya. Iniwan na ako ni Michelle. Nakita ko siya. Michelle Guy? Michelle Guy? Andito siya. What works for you? Teacher din po siya in real life. So, hindi nakakaalam. Isa rin po siyang teacher sa high school ba? Wala si Michelle. Nandito siya pero hindi ko alam. Shell, nandiyan ka ba? Anyways. Sige, basahin ko lang yung mga comment section. May question ba so far? May na-miss ba ako? Okay na ba ang salary? Mamaya tingnan natin, 35,000 USD? 34K accounting assistant. Actual to, okay na yan for AU. Plus benefits, madalas kasi ang AU may benefits pa yan. 40 plus benefits, papatak din ng 50,000 or 45. Accountant ba kayo? Mag-compute kayo guys. Magkano ba ang mandatory? Roughly, 5,000 ang mandatory nyo, sagot ng employer, tsaka sharing. Tama? Plus the tax. Wala naman kayong tax kasi independent contractor. Minsan pwede, pero may way to do what? To do it. Siguro other session nyo, paano nyo masasabing yun yung sahod? Tama? 36 pwede pa din, tama? Super bahay lang. I think good pa yon. Kasi kaya nga sila nag-outsource, syempre mas tipid dito. 'Di ba? So, negosyo yun eh. It's up to you kung papayag ka, tapos gagawin mo na siyang training ground, nangyayari naman yun. Okay, so dito na tayo sa bandang huli. Kaya phase 3 is scaling. I'll give you the template ng ibibigay ko. I-walk through ko lang kayo. Masyado siyang madami to isa-isahin. Pero, gusto ko, pag bumalik ako sa inyo after 2 weeks, may isa sa inyo magsasabi na ginawa para case study natin kung lahat ng tinuro ko nagwo-work. Pwede ba yon? Pwede ba yon? Para kayong case study? Para at least magaya kung nagwo-work sa kanya yon, meaning totoo siya. And I can testify naman lahat. Siguro naman yung iba dito makakapagpatunay sa mga naging coaching ko na nagka-client. Kundi man, bukod sa nagka-client, tumaas yung
self-esteem nila kasi may community yung aagabay sa kanila. Tama ba? Hindi naman necessary yung growth nyo client agad. It's more on personal development din na, oo nga no, hindi pala ako nag-iisa. Tama ba? Ang lagi ko lang hiling, kung magka-client kayo, pwede nyo kaming dalaw-dalawin. Pero sa susunod, pag magkakaroon na kasi kayo, hindi nyo na kami maalala. Kasi yung mga dati kong mentees, hindi ko alam kung nasa na sila ngayon. But I don't care, meaning nag-grow na sila. Si Gilbert, dati kong mentees bumalik, ayan, nagkaroon kami ng other clients sa iyo, bumabalik pa rin naman sa akin. Okay? Nakukuha, ready na doon sa mga template. Kasi dito, etong files na to, nandun na siya sa link na ibibigay ko ha. Kasi eto, mga ano na to, pag agency building, again, I can do some overview paano mo mag-build ng agency. Another session to kasi medyo mahaba. Paano mo masasabing ready ka na mag-scale up? Kasi darating yung time, pag marami ka ng client, i-outsource mo na siya, kakailanganin mo na ng tao, ano yung kailangan kong gawin mo yan para mag-level up? Para kumita ako, kumita yung outsource, at the same time, ang kapalit naman nun, may time na ako sa sarili ko. Okay? Di ba yun naman importante? Magkaroon ka ng time, magkaroon ka ng skills, money, para mabayaran yung time. Tama? Skills, money, and time kasi yung tatlong yun eh. Magkakadugtong yun. Ngayon, wala kang pera, kaya kailangan mo mag-build ng skills para magka-time ka. Nakaka-follow? Ganun yung cycle ng career. Okay. Ito wala na to masyado, maano na lang yan. Ito na yung sinabi ko kanina, foundation, nandiyan naman yan, mababasa nyo siya. Eto, first client, again, nasa LinkedIn lang. Community value, most of you, kaya gusto ko kayo active sa LinkedIn. Your next client, hindi siya nasa Upwork, hindi siya nasa online jobs, nasa community lang siya. It comes with different ways. Yung pagkaka-client, pwedeng intern, pwedeng client, pwedeng collaboration, di ba? Ganun lagi. Warm outreach, yan nga, bumati kayo araw-araw sa mga nasa FB tsaka sa LinkedIn, mag-sharing tayo doon. Yun yung sinasabi kong warm outreach. Kasi pag nabasa nyo yung profile ng iba, tapos naalala ko, ay magaling pala siya sa NetSuite, sa Oracle. Pag nagka-client ako, maalala ko siya. Kasi lagi siya nag-view sa sa profile ko. Naalala ko siya. Siya yung point person ko. Okay? Okay, eto sa, na to your building agency. Siguro magpo-post ako hanggang dito. Pero, gawa tayo na activity. Anong oras na ba? 1 oras pa lang naman ako dumadaldal. Kaya pa. Paano makukuha yung ganong pricing? Okay? Kasi bibigay ko na yung mga link before that. So, ang tips ko sa inyo, ayan. Start specific, expand later, give value, build system, not jobs. So, pag may nagtatanong ulit sa akin, ba't hindi ako natutulog? I already build my own system. Kung pansinin niyo, umaga bumabati na ako sa inyo, kasama na kayo sa sistema ko, meaning, in the long run, sa inyo pa rin naman ako kukuha ng client, di ba? Ganun lang naman nag-work ang mundo. Giving value, it will return. And to tell you honestly, di ba, sabi doon, something hindi siya pinipilit kasi born ko na yan. Basta born ko na siya, yan na talaga ako. So, wala na kayong magagawa, whether you like it or not. And then, consistency beats perfection. Yan ang pinaka-importante. So, hindi pwedeng gawin mo siya mamaya, bukas, tinatamad ako, miss yan, ayoko, nadadown ako ngayon, miss yan, magpapakawalwal muna ako ngayon, ayoko muna mag-show up, nakakatamad na, wala namang Hindi nyo lang napapansin sa pagiging consistent nyo, may effect yan. Nabubuo yung compound, effort niyan, okay? Track everything. Eto, dito ako magaling. Meron akong KPIs. For example, gusto kong ma-reach yung LinkedIn this year. Gusto kong client this year. Ilan yung target namin sa community? Meron kaming KPIs on our own way. Kasi bakit? Di ba you cannot measure what you don't have? What you cannot, di ba? So, dapat kayo, next week dapat at least naka-attend ako ng webinar 3. Naka-enroll ako ng isa this month. Nakaipon akong 1.5 para maka-enroll kahit isa. So, later on, malalaman nyo bakit magkakaroon kayo ng iba't ibang stream of income through referrals naman. Ibang session din, medyo mahaba yun. Pero, nagkaroon ako ng system in a way na kada show up ko naman, the moment na nag-show up ako sa lingid sa inyo, magugulat na lang ako bukas may client na ako. 'Di ba? Yun lang naman eh. Yun lang talaga ang walang rocket science, walang formula. Yun lang. Okay, network relentlessly. Dito,
Ngayon, piling-pili na lang. Pero every a-attend ako, dapat pag uwi ko, may bit-bit akong isang kausap, negosyo, kakulab. Ayan, kaya tayo nagkaroon ng mga free webinar. Bakit? Kasi ang bilis na nilang kausap kasi na-build ko na yung relationship sa kanila na hindi sila makakapag-say no sa akin. Bakit? Do you think ang business owners madamot yan? Pag sinabi ko, uy, free ka naman sa community. Uy, kailan? Ganun po sila. Kasi bakit? Alam nila yung science ng giving value. Napansin nyo ba, full pack na agad hanggang August? Isang sabi ko lang, they can say yes. Ako pa yung nagsabi, eto lang yung data, mamili ka lang tuwing Thursday lang. Napansin nyo ba, bakit Thursday? Wala kayong pakialam, basta reviews yan. Thursday kasi, sinet ko yung oras ko sa Thursday. Ibig sabihin, hindi ako magbubook Thursday, meaning wala akong meeting, wala akong gagawin, kundi inyo lang. Nakuha? So meaning Monday, Tuesday, nagtatrabaho si Mrs. sa ibang bagay, pero Thursday, community ko yon. Community natin yun, nakalaan ako sa inyo. Ganon. Nakuha? Sa 7 p.m. Para kayo din, nagkaroon kayo ng masana yung katawan nyo. Uy, every Thursday may free. Para kayo din, nabibuild nyo yung system on your own. Nakukuha? Kaya pag may nagtatanong ng na ano talaga ako, kukurutin ko talaga eh. Kaya ako nilagay sa Thursday para lagi na yon. Okay. Gets? Ano na tayo guys? Matapos na tayo. Pwede nyo itong screenshot. Ibibigay ko yung link, pero the last activity that we will do is just how to really know how much do you charge. Next step, in 24 hours, hindi, pwede nang matulog, pwede nang Monday nyo gawin. Pwede naman mamaya. Complete your skills audit, nandun yun sa link. Niche, pwede kayo mag-Excel, update yung profile. Ayan, mag-send request na kayo ngayon, gawin nyo na after this, pwede kayo mag-connect. Define your first service package. Bookkeeper ba kayo? CFO ba kayo? SMM ba kayo? Reach out to 5 warm contacts. Madali lang to araw-araw, guys. Isa sa tips ko, mag-show up lang kayo lagi. Then, magbati kayo sa LinkedIn, magbati kayo sa FB. Warm contacts na yon. Schedule time blocking for prospecting. In my case, wala akong time sa prospecting. As long as buhay yung LinkedIn ko, I can prospect anyone. Inaano ko yan, tina-target ko yan. Pag nag-like ako, intentional ako nagla-like kasi meaning, pag nag-like ako, mapapansin niya ako, sino to si Miss Sen yan? I-view yung profile ko, tama? Di ba uusisain nyo? Intentional, magpapapansin ako sa mga accounting firm para pag-check, uy, everyday, meron akong nare-receive na, Miss Yan, I want to collaborate. Miss Yan, nagpapautang ako, may company funding kami. Hindi ko na ma-replyan. Alam nung ano kaya, nung HR ko, halo-halo, kasi iba-iba yung nakukuha akong leads doon. It's either coaching, tsaka company inquiry. Tama? Miss Yan, I wanna work with you. Can we do a collaboration? As call na siya. Meaning, magpupunta siya sa call. Tama? Prospecting and then getting clients na yun. Kung di man ikaw, mare-refer ka. Nakaka-follow ang LinkedIn. Hindi siya basta LinkedIn lang. It's your machine. It's your live pipeline of client. Sige nga, pa-type client. Client das nga daw. Wala, iba gutom no. Gutom na kayo, be. Konting-konti na lang. Andiyan si Michelle, oh, hindi ako pinakikinggan. Michelle, tinatawag kita kanina. Sorry kasi tinawag ako. Hindi, sorry lang. Ay. Sige, ihanapin ko lang yung files. Can you give lang a context? Mga 2 to 3 minutes background mo. Tapos ano yung naibigay sa'yo ng community nung nag-coaching ka tapos naging, basta nakakuha ka na ng client. Go. Sa ano po ako, good evening sa lahat. Dati po akong teacher tapos malakas ang loob na nag-resign last year. 3 ang anak ko, nag-aaral ng college yung 2. Ano, nag may nagtiwala lang din talaga sa akin kasi nag-show up ako tapos yun, kailangan kasi pag sa interview, kahit hindi naman talaga ako marunong, pero pag sa interview, dapat mo siyang paghandaan. Yan, paghandaan mo talaga siya na as if alam mo talaga yung gagawin or alam mo sagutin yung problema ni client.
Kasi ano, yung kay coach siya, nakatulong din siya yung sa resume, yung ATS. Tapos yung loom, makatulong din siya. Ayoko talaga ng loom. Ewan ko, kahit teacher ako, ayoko ng loom. Pero malaking tulong siya kasi nakikita nila, ang explanation kasi is, nakikita nila kung paano ka makipag-communicate sa client. Importante kasi yung communication sa remote role na kagaya natin. And then, sa LinkedIn, ang daming nagre-reach out na sa akin sa LinkedIn. Ang inaano ko lang kasi yung iba gusto nila fixed tas US time, ayoko ng US time. May mga magme-message talaga pag consistent ka na nag-show up sa LinkedIn. Ano lang, wag mo naman puro parang benta yung gagawin mo. May mga motivational, may mga iba-iba yung theme ng post mo sa LinkedIn. Hindi naman puro na bookkeeping lang lahat or kung ano yung ino-offer mo. So, isali mo rin yung personal para mas makilala ka talaga ng mga, kasi yung nanonood lang naman talaga sila, hindi, akala mo walang nagla-like, akala mo walang pero mayroong magme-message na lang sa'yo bigla. Kaya wag, lang, sipag lang talaga and tiwala din sa sarili. Kasi hindi naman talaga darating na magiging ready tayo kung hindi tayo mag-take ng action. Yun. Yan, gusto ko yun. Kasi, again, kung hindi ka magte-take action ngayon, somebody will do it na mas mabilis. Ako, in my case, ako lang naman kasi yung sumobra bilis, di ba? In my case, siguro yung mga kasamahan ko dati, meron na sila mga agency, pero ako na lang siguro yung natitirang nandito pa, na consistent, nag-show up. I can say, siguro sa mga dati ko na nakikita. Ewan ko, iba sabi 2021 pa ako nakikita. 'Di ba? So, wala namang ibang way kundi maging consistent at magbigay ng value kasi that's the world go round. Yung talaga science ng buhay eh, 'di ba? Kasi at the end of the day, ang gusto mo talaga freedom. The meaning of success will depend soon sa kalayaan. Yun, kanina, kaya gusto ko rin magturo ngayon biglaan kasi kanina I realized Friday, alam niyo yung meaning of success sa akin? Pagkasundo ko sa anak ko, kumain lang kami ng paborito niyang lasagna, mozzarella. Na hindi ako pupunta sa opisina, hindi ako magre-report. Dati gumigising ako sa ibang tao, ngayon gumigising ako para sa anak ko lang, pamilya ko. Ba? Papakapagod ako magpakaalila sa company. Hindi naman ako yayaman. Hindi man ako mayaman ngayon, pero I know I can provide enough sa family ko. Hindi ko kailangan maging mayaman, basta nakuha ko yung freedom na noon ko pa hinahanap. Which, mangyayari yun if you have your own business and if you build the system sa sarili mo. Siguro so hindi niyo pamintindihan, pero yun lang talaga. Tama ba? Freedom, di ba? Parang ang basic mission, kasama mo anak mo, kumakain ng napaka-basic nun. Pero ang lalim nun, kasi ito yung pinagdasal ko noon. Na mabubuhay ako, kasama ko anak ko, kakain lang kami ng gusto niya without checking the price tag. Ano po, padagdag pala coach, yung anak ko, grade 11 kasi yung bunso ko. Tapos first niya kasi sa school na yun. Kasi sa ibang school siya nung junior high dito sa province. Sa Cebu na siya. Tapos sabi niya, samahan mo ako ha sa first day ng school. Sabi ko, syempre, oo, pwede kitang samahan kasi anywhere, pwede ako mag-work o pwede naman akong hindi mag-work. Kasi kung teacher pa ako, hindi ko yun magagawa. Tapos sabi niya, wag, samahan mo everyday for a week yun, everyday ko siyang sinasamahan. Hindi ko yun magagawa kung teacher pa ako kasi hindi naman ako pwedeng umalis basta-basta. Kasi yun yung ano ko na kahit malalaki na yung mga anak ko, I will be present for them. Tapos pati sa parents ko, yun pwede akong pumunta ng Cebu, pwede akong pumunta dito sa parents ko anytime na kailangan nila ako. Pero kung teacher pa ako hanggang ngayon, hindi ko siya magagawa. Diba? So Yes. yun yung inano ko talaga na hindi ako pwede maging makulong sa pagiging teacher kasi hindi ko magagawa yung gusto ko. Kung teacher ako hanggang ngayon, hindi ako nag-take action. So yun. Yes, kasi ang pagpunta sa isang, 'di ba sabi nga natin, naalala niyo ba, isa pang sharing lang, ang sabi daw, ang brain natin, kaya yung Cebu na yan,
Hindi ako natakot. Alam niyo kung bakit? Kasi yung brain is made to protect us. Kapag may danger daw siya, ipoprotect niya, huwag mong gawin. Tama? Same with you. Kapag alam niyang dangerous yung gagawin mo, the brain will initially say no. Pero, mataas yung capacity natin na binigyan naman tayong kapasidad ni Lord na gawin yung behind that fear. Kasi once natalon mo na yung fear, wala ka na ibang katatakutan. Tama? Nagawa mo na yung pinakasagad na kaya mo. 'Di ba? Kaya yung pagtalong ko sa Cebu, hindi ko naisip na baka maano. Kasi, ang gagawin ko doon sa Cebu, kailangan ko makatawid, kailangan ko makasurvive, tama? Without hesitating na hindi ko kayang gawin. 'Di ba? Same with life. Kung hindi ka gagawin yung bagay na kinatatakutan mo, ano ba yung bagay na hindi mo magagawa, 'di ba? Yun lang naman yun. So, kung meron kayong doubt ngayon na hindi mo kaya, I don't think, kaya nga nandito kami to remind you na life will be simpler because nandito kami. 'Di ba? Hindi naman tayo magkakakilala, but wala namang ibang way kundi tulungan kayo kasi I've been blessed na, too much na to blessing para hindi ko to ibigay sa inyo. 'Di ba? Mukhang kaiyakan tayo, 'di ba? Parang magagalit sa akin si Lord kapag hindi ko to ginawa para sa inyo kasi pinagdasal mo 'yan. It's time for you to pay back. Tulungan mo yung mga kapatid mong accountant. Tama ba? Kasi galing ka rin dun someday. Dati pinag-pray mo yun. Ngayon, ikaw muna maging prayers ng iba. And someday, kayo naman maging prayers ng iba. Ikot-ikot lang. Correct? O dahil dyan yan na yung files, yan na. Hindi na maikinig yan. Kinalikot na. Inalikot. Isa-isahin ko lang. Okay. May nilagay na ako dyan, LinkedIn tracker. Speaking of LinkedIn tracker, last time hindi ko to binigay. Dahil masaya ako nandyan kayo. Sige, binigay ko to dito sa loob, LinkedIn tracker, para hindi na kayo mag-isip na ilalagay yung content. Tama? Ang pag-post sa LinkedIn, it doesn't mean sobrang serious. Sometimes, katatawanan, entertaining, o may naguhit, class, may naguhit. Yan, parang times kanina. May naguhit, may nagdoodle na naman. Hindi na kayo mag-iisip, pero the formula that works for me, entertaining. Nakita nyo ba tong ano ka board? Educating, inspiring. Ang pinakamataas na range sa akin ngayon, yung kami ni Joe yata. If makikita nyo yung, nakita nyo pa ba yung LinkedIn ko? The way you track your progress, sabi ko number game tayo. Ang pinaka nag-show ngayon na post ko is yung eto tsaka kay Joe. 38 na 77 na tong isa. Nagpang-abot na tong dalawang to. Ba't ganun? Pag foreigner kalayante ko, ang daming nakikichismis, no? Nakikimarites. Parehas foreigner. But the thing is to inspiring parehas. Okay? So, bibigay ko na nandito nyo sa loob. Nakikita nyo ba? Aba, hindi nyo na tinitingnan yung ano. Nakuha nyo na kasi yung file eh. Nandyan lang lahat. Hindi na nakinig yan, charot. Nandyan na siya. Okay? Kasi susunod natin yung pricing. When I say niche cheat sheet, ito yung sinabi ko kanina na e-commerce, property management, real estate, nandito na lahat yan. Nandito na rin yung skills inventory, nandito na rin yung top industries na kailangan yung aralin kung gusto nyo. Kaya ang gagawin nyo na lang, sa mga susunod na araw, sorry pa-unmute po na ano po ako, Miss Maria Luisa. Yan. Gagawin nyo na lang is, i-assess nyo sang industry kayo malapit. Tapos dun kayo maghanap ng mga iba't ibang industry sa LinkedIn. Hanapin nyo yung mga CEO ng mga gantong client, industriya, para i-like nyo lang sila, i-follow, whatever. Clear pa ba to? Yan. Nandito na lahat. And then, meron na rin ditong monthly bookkeeping. Nandito yan. Intercompany, monthly bookkeeping. Alam ko may, ayan, bookkeeping process guide. Bank record, may e-book na rin dyan. Lahat nandyan, plus ngayon discuss natin na mabilis yung pricing. Even prepare books for tax filing, nandyan na rin. Zero, clean up. I think na free webinar ko to last time eh. Tsaka tong founder, pwede ko naman ulitin to if you want, but siguro next time na lang. And then, okay na ba yan? Happy na? Happy na doon? Oh, last na lang. Ano oras na? Kaya pa? Pricing, kung magkano yung need yung rate kapag tinanong kayo how much is your happy rate.
Alam niyo na ba yung worth nyo? Sige nga, how much is your worth? Miss Mads. Yung Miss Mads, kilala ko din to lagi itong answer. Ah. Magkano worth nila? Ako masaya na ako sa $10 per hour. O Confused. I $15. haven't confused ako kasi I haven't started yet. Sige, ito pa. Magkakaroon ka ng clarity magkano i-charge mo. Okay? Even sa newbies, pwede nyo itong gawin. Hindi naman necessarily ano kayo agad. Bef, saglit lang i-mute ko lang. Sino na? Ready na? Andun siya sa Excel, i-add ko din. Number 5 the $5. Okay. Okay, dito tayo sa pricing. Ito na, may nag-check na eh. Madali siyang ma-detect. Bakit? Kasi all you have to do is list your all expenses for the month. Let's say, si Miss Yen yan, parang totoo, no? Si Miss Yen yan, ganito ang kailangan para mabuhay. So, meaning, 600,000 divide, magkano rate ngayon? 60. Kailangan, ang sahod ko, $1,600. Tama ba? Divide by 8 hours ba? Tama ba ako? Divide by 160. But 160. 160 is hours. Tama? Ito per month. Nakuha? Meaning, sabi ko naman sa inyo, masaya na ako sa $10. Kasi if I have $10 per hour, meron akong 100,000 para mabuhay. Kaya lang naman tayo nahihirapan kasi gusto natin madalas, sige, 200. Wala namang masama mag 200,000. Pero make sure, may nagdududal, may sumasabay sa akin. Kung gusto mo na gantong 200 for the month, dahil gusto mo mag-ipon, mag-travel, why not? $20. So, ikaw mag-reverse engineer ka para ma-achieve yung 10. Pwede itong dalawang client, 10, di ba? Dalawang $10. Isang Australia, isang AU, tama ba? Para at least, pag tinanong ka, how much is your happy rate? Kung $7 yan, 7 times 160, di ba? 160 hours ulit. Kung newbie ka, at na lang gawin natin? 1 times 20 times 61 daw. 61.45. So, 60,000. $7. Happy ka? Meaning, to 68 ba? Yan ba yung monthly expenses mo? Combine? O ikaw pa lang to? So, kapag hindi mo na-achieve yung monthly expenses mo na comfortable ka, huwag kang hihinto. At maghahanap ka ng way para maghanap panapal doon. Nakukuha? Meron kang 8 to 5, meron kang sideline, kaya nga nag-a-accept tayo ng mga nagtuturo sa loob. Si Miss May siya nagpapabayad dyan per hour para sideline niya. Pwedeng mag-work referral. Miss Yan, may re-refer ako. Pag na-close mo, hati tayo. 70-30, 50-50. Gets? Pwede ka magpa-outsource. Pwede rin naman. Ikaw kumuha ng client, i-outsource mo sa iba. At least nabayaran naman. Hindi ka man kumita ng ganun kalaki. Nabayaran yung time mo. Malaya ka naman. Nakaka-follow? So, soon, you have to think, don't stop on just getting clients na 8 to 5. Kasi wala rin pinagkaiba yan na umalis kayo sa corporate, tama? Naging online lang kayo, pero 8 to 5 pa din. 8 to 5 is just to pay the bills. 7 p.m. onwards, build your dreams. Nakuha? Meaning, what you can do, upskill kayo na upskill. Sige, 8 to 5, magpakanda ko ba muna kayo for 1 year sa client, pero wag kayong ihinto. Susunod, yung kliyente nyo na talagang diretso. Nagpapa-outsource na rin siya. Tama? Yun yung goal natin sa inyo. Hindi lang kayo magiging freelancer for life kasi mababurn out kayo someday. 'Di ba? 200 nga sahod mo, hindi ka naman makaligo, hindi ka makapag-yolo-yolo, hindi ka makapag-Cebu. 'Di ba? Hindi ka makapag-canyoneering. Hindi mo na-enjoy yung life. Ang buhay kinreate yan para i-enjoy mo. Bakit ka nagpangdakuba? Hindi mo rin nakasama anak mo. Wala din yung pera, tama? Okay? Someday, you will reach that part, pero as of the moment, all you have to do is follow what's the basic, what's important, alamin mo yung values mo, alamin mo yung importante muna sa inyo, and then ready na kayo,
Mas bumalik kayo ng mas malakas. So, sana nakuha nyo how to compute your value. Nakuha ba to? Para wala magtatanong, Miss Yan, magkano ba dapat? Ang tanong, yung $10, $27, pag binigay pa sa'yo, kaya mong i-deliver? Di ba? How to achieve that? May tatlo ulit akong bibigay. Pasulat. You have to have skills, expertise, and ano yung last? Confidence para makapag-charge ka ng $10. Di ba? Sabi ko nga, with full honesty, alam ng intern ko yan, I charge the AU client $15 AUD, 100,000. Pero hindi ko sinolo yung 100,000. Binigay ko sa intern yung iba. Equally shared yan. Gets? Aanhin ko yung 100,000, di mo nakakatulog, di mo nakakapag-gym. Bigay ko na sa kanila yung iba, natuto pa sila, kumikita. Nakukuha. Hindi iiral din yung ganong, hindi yun yung babayaran. Ang binabayaran mo na ngayon yung time. Pero before you can do that, you have to build your system. Make sense ba lahat? Lahat ba tayo masaya? 8:30 na, 1.5 ang TV na. 8:30 na. 1.5 hours. So far, so good. Pa-type naman ng value if you get value from this webinar. Kung first timer mo, I hope magkita-kita tayo bukas 9 a.m. Ulitin ko, 9 a.m. Same link. Mag-iiba lang ang link, 8 p.m. kasi galing kay Mark yung link. Ibibigay ko na lang before 8 yung link. Okay, bukas, siya yung actual client ko na nakuha ko lang sa LinkedIn. Just to testify how powerful LinkedIn. Okay, si Migs, yung mga co-founder ko sa LinkedIn. Naging top 100 ako kasi dahil sa LinkedIn kaka-show up ko. Lahat ba ready to LinkedIn na? Yan, nagko-connect na kayo, okay? Okay, gutom na yung iba. Mukhang hindi na sila masaya. Wala magtatanong ulit sa akin, nasan yung file? Meron na ba lahat file? Na-save na ba somewhere? Pwede namang matulog mamaya si Miss Yan yan. Yan. Matutulog ng masarap si Miss Yan. Okay, picture na tayo and then we can recap. Any questions? Thank you, Michelle, for sharing. Siguro 2 to 3 person to share lang yung takeaways. Anyone? Para masulit yung pagod ko. Miss Manels. Sige, Miss Manels. Kailangan ko sa Miss Manels eh. Hi, Coach. Hi. Good evening po. First time ko maka-attend dito, Coach. To be honest. Kaya nagulat ako, sobrang hindi pala outdated na yung ginagamit kong resume. ATS na pala. So, parang, kaya pala hindi ako nakakaroon ng client. And also yung thank you po dun sa shinare mo na strategy para dun makakuha kami ng client. Yung video na hindi ko po nagagamit. So, ngayon, gagamitin ko na siya. Bubuhayan ko na. And, tsaka yung LinkedIn, yung happy birthday. Actually, before, ginagamit ko siya. Pero kasi, Coach, yun lang yung nagiging conversation namin ng, yung parang nahiya na ako mag happy birthday, parang congratulations sa jobs niya, parang kung meron siyang, parang wala kasing nangyayari. Parang feeling ko, yun lang yung nagiging dahilan ko bakit ako nagkakaroon ng message sa kanya. So parang hindi pala, parang transactional pala yung So parang thank you po, na-remind ako dun sa tip. Sobrang gagamitin ko po yun. Kasi parang matagal na rin po ako sa LinkedIn. Actually before, mas dun ako hindi ko lang siya alam paano gagamitin sa advantage na parang feeling ko kasi dapat client agad. So, dapat pala may mga warm, muna, parang mga warm Intro. Ay, ganyan. naghang. So, yun po yung thank you, Coach. Ayan. Two more. Sino pa pwede mo? Thank you for sharing that. Same ba kayo lalim mga first timer? So, yan yung importance of attending my webinar. Kasi sometimes may mga bago din akong ibinibigay. So, lagi lang kayo umattend, lalo pag nagpatawag ako. Yan. Pinatawag ko kayo lahat. Ganun. Ganun. Pag nagpatawag ako, attend lang kayo. Ibig sabihin may bago tayong pasabog. Ganyan.
Okay ba? Sino pa? 2 to 3. Anyone from the newbies? Gusto ko yung newbies yung first time. Ay, hindi pala. Unmute yourself na lang, guys. Sige na, please. Sino pa? Hello po, good evening. Sige, Nina. Nina ba to? Yes po. Sige, Hi, Nina. hi Coach. I've been following you probably almost 2 weeks, and I've been actively tawag dito attending all of the seminars that you have. And yes, also I'm in my 40s. So I was very inspired on your career as well. And yeah, one of my aim for attending this is, since I am currently handling US, my goal is to transition to AU clients because it's a morning shift. So yeah, I'm very much inspired by this community. And yeah, I want to improve my communication skills and expertise, as you have mentioned. And also, I was inspired because I am a mom of two, to have more time with my kids. So that's it. And by the way, I've been actively posting in LinkedIn and always tagging all of the coaches and you. Thank you. Yung nakikita ko nga active siya. So, eventually magkakaroon ng fruits of labor naman yung LinkedIn nyo. Again, binuo yung LinkedIn para sa mga profession na katulad natin. Nandyan lang sila, sabi ko sa inyo, nagmamatsyag lang sila. Pag ready to buy na sila, magugulat kayo sila yung lalapit. 'Di ba? Parang sumisigaw lang kayo ng taho, 'di ba? Taho, hanggang mapansin kayo ng bibili. So, uh, again, my tips is based on my real story. And I hope you will be inspired. Hindi ko naman sabihin gayahin nyo ako, but create your own story in different way. Kasi iba-iba naman tayo ng story and hugot sa buhay. I don't know how hard life mula pagkabata kayo, working OFW. Naging OFW din ako, kaya alam ko yung feeling. So, that's why,